Saan ka man naroroon, mahal ko, mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, masaya na nag-uusap sina Jennifer at Fiona habang kumakain sa restaurant nang napansin ng dalaga si Tiato. Nilapitan sila ni Tiato at hiniya si Jennifer. Kinausap ni Fiona ang ina ng makauwi. Inilihim ni Jennifer kay Martin ang pagkikita nila ni Tiato. Nagtaka si Mang Roberto sa ginawa ni Jennifer na makipagkita at makipagkaibigan kay Tiato. May nadama sa kalooban niya na si Tiato sa pagkikita nila ni Jennifer at hindi napigilan ang pagtulo ng luha niya. Samantala, hiniling ni Jennifer kay David na hindi sana malaman ni Martin na nakipaglapit kay Tiato. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggo na kasaysayan na pinamagatang Pagkakamali at Pagsisisi. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. Sinamahan mo pala si Tita Jennifer na nakipagkita kay Mami, Kuya David. Hindi ko alam kung ano ang pinag-usapan nila. Wala naman naikwento sa akin si Mami. Hindi pa ba kayo nagkausap ni Jennifer? Hindi pa. Oo nga pala. Ayaw ni Tita Jennifer na malaman ni Sir na nagkita sila ni Madam Tiato. Kaya kung mag-uusap kayo ng daddy mo, huwag mong sabihin sa kanya. Bakit kaya gustong ilihim ni Tita Jennifer na nagkita sila ni Mami? Si Daddy yun na. May kasamang babae. Asan? Wala naman sila. Kuya David, driver ka ni Daddy. Kasama ka kahit saan siya pupunta. Dahil kasama kita, kaya hindi ko sinamahan ng daddy mo. Ang ibig kong sabihin, alam mo kung sino ang kinakausap niya. Baka maliban kay Tita Jennifer, may iba na namang babae na kinakabaliwan niya. Yan ang hindi ko masasagot, Fiona. Ay, subukan kong tawagan si Daddy. Patunayan ko kung magsisinungaling siya. At may hiling ako sa iyo, Kuya David, ha? Huwag mong pahalata kay Daddy na nakikita natin siya. Fiona, kumusta ka na? Pasensya ka na dahil hindi kita maharap sa araw na ito. Maintindihan ko po kayo, Daddy. May sasabihin ka ba sa akin, Iha? Wala po. Kukumustahin ko lang kayo.
Bye! Oh, Kuya David, kung may matuklasan ka, ako lang pagsabihan mo. Wala pala dito si Sir Martin sa opisina niya. Baka totoo na siya ang nakita ni Fiona na may kasamang babae. Ay, kawawa naman si Jennifer. Pero matagal nang walang babae sa buhay ni Sir Martin. Paano kaya ang gagawin ko na hindi makahalata si Sir Martin na minamanmanan ko ang kilos niya? Ito na ang araw Kung na mapatunayan ko na may ibang babae pa sa buhay ni Daddy, iba na to. Ayaw ko na sa kanya. Hindi ko na siya mapapatawan pa. May problema ka ba, Fiona? Ha? Parang may gumugulo sa'yo. Ay, wala po, Mami. Ano kasi, sinabi ni Daddy na kung kailangan ko ng pera, kahit si Tita Jennifer ang magbigay sa akin. Hindi. Yan ang huwag mong gagawin, Fiona. Huh? Hindi ka tatanggap ng kahit ano sa daddy mo. Sige po. Hindi ko kayo susuwayin. Kung ano man ang bili nyo, yun po ang gagawin ko. Ang lawak pala ng farm ninyo, Mang Roberto. Hindi ako nagsisisi na sumama kay Jennifer. Salamat at pinagbigyan mo ang anyaya ko, Chato. Kahit busy ka sa iyong negosyo. Hindi ako negosyante. Isa lang akong empleyado. Pero marami akong sideline sa iba't ibang kumpanya. Masaya ako at nakilala kita. Mas masaya sana kung kasama ninyo si Fiona. Hindi alam ni Fiona na pumunta ako dito. Hindi bali, may iba pang pagkakataon. At salamat sa pagmamalasakit ninyo sa anak ko. Girl, I need you. I need your love. Kung ganun, may iba na namang babae sa buhay ni Daddy. Ano ba ang plano niya sa buhay niya? Rialin ang pangalan ng babaeng yon. Estudyante. Mahirap ang pamumuhay nila. Sinasamantala ni Daddy ang kahinaan ng mga babae. Samahan mo ako, Kuya David. Kausapin ko si Rialin para yalayuan niya si Daddy. Fiona, makinig ka sa akin. Ako ang magiging masama kay Sir Martin. Naintindihan kita. Takot ka na mawalan ng trabaho. Ako ang bahala kay Daddy. Fiona, pakinggan mo ako. Kailangan na ikaw mismo ang magpatunay. Pagbigyan mo sana ang hiling ko sa iyo. Ayaw kong masaktan si Tita Jennifer. Kaya, huwag mong sabihin ito sa kanya. May napapansin ako sa iyo, Fiona. Parang may gumugulo sa iyo. May problema ka ba kina Martin at Jennifer? Ay, wala po, Mami. Sigurado ka? Malaman ko lang na may inililihim ka sa akin. Malalaman ko din. Wala akong problema kina Daddy at Tita Jennifer. Malapit sa akin si Tita Jennifer. Nakadama ako ng selos kay Jennifer.
Hindi ba ako naging mabuti na ina sa iyo, Fiona? Mami, mahal na mahal ko po kayo. Totoo, masungit kayo sa akin, pero alam ko naman, iniisip niyo ang aking kabutihan. Mabuti kung ganun. Pero talaga bang wala kang problema? Kahit sa ibang bagay? Wala po, Mami. Alam niyo naman, kung may problema ako, sinasabi ko sa inyo. Ikaw ang bahala. Gaya ng sinabi ko kanina, kung sakali na may inililihim ka sa akin, ay malalaman ko din. Wala namang sinasabi sa akin si Fiona. Malapit sa akin ang anak mo at wala siyang inililihim sa akin. Ano? Ganyan ba ang pagiging malapit ninyo ng anak ko? Pero kung tungkol sa relasyon ninyong mag-ina, wala siyang naikikwento sa akin. Iyan ang patunay na rinerespeto ka ng anak mo. Aaminin ko na istrikto ako sa anak ko. Pero sa kabutihan naman niya, ayaw kong magaya siya sa akin. Sinasabihan ko rin kung minsan na wag mo na siyang makipagnobyo. Maraming salamat, Jennifer. Nahalata ko na may gumugulo sa kanya. Pero hindi ayaw naman niyang sabihin sa akin. Pero hiling ko na sana wag mong sabihin. Hindi pa niya alam na nagkalapit na tayo bilang magkaibigan. Masaya ako na nalaman ko yan, Ate Chato. Kung may problema si Fiona, baka sakaling sabihin din niya sa akin. Hindi ako maaaring magkamali sa nakita ko. Parang hindi ka panipaniwala na magkasama sina Jennifer at Chato. David, maghanap ka ng ibang pagparadahan mo sa kotse. Opo, sir. Parang sila Jennifer at Chato ang nakita ko na magkasama. Ano po? Alam ko na magtataka ka. Parang hindi rin ako makapaniwala. Baka nagkakamali lang kayo sa napansin ninyo, sir. Ay, marami nang nakaparadang sasakyan, sir. Babayaan mo na. Kung matrasado ako sa pupuntahan ko, kausapin ko na lang si Jennifer. Importante naman itong dadalawhan ko na meeting. Sayang ang malaking pera na mapakinabangan ko balang araw. Ano kayang problema ni Fiona? Wala naman siyang sinasabi sa amin ni Ate Chato. Si David pala. Malapit din sila. Pero kung may problema siya, ay kami na gaya ng babae ang pagsasabihan niya. Kung mabibigyan ako ng magandang pagkakataon, ay kakausapin ko si David. Yung hindi kami makikita ni Martin. Baka iba ang isipin niya. Sandali lang kayo na nag-usap ni Martin, Jennifer. Tinanong lang niya, Papa, kung saan ako nagpunta. Hindi kasi ako nadatnan doon sa bahay. O bakit? Hindi ka ba nagpaalam sa kanya? Kung dito lang naman ako sa bahay pupunta, hindi na ako magpapaalam. Lalo na pagkatapos naming mag-usap ni Ate Chato, ay diretso na ako dito. Oo, talagang malapit na kayo ni Chato. May tinanong lang siya sa akin tungkol kay Fiona, Papa.
napansin niya na may gumugulo kay Fiona. Kung may problema, bakit hindi niya sabihin sa nanay niya? Hindi ko nga alam, Papa. At hindi ko pa siya nakakausap. Girl, I need you. I need your love. Nagbukas ako ng itinatago kong alak. Habang hinihintay kita. Pasensya ka na sana kung hindi ako nagpaalam sa'yo, Martin. Matagal na nag-usap kami ni Papa. Maliban sa namiss mo ang iyong papa, may iba ka pa bang pinuntahan? Kwan, Huwag ka sanang magsinungaling sa akin. Maliban kung nagkamali ako, pero parang hindi ako makapaniwala na kayo ni Chato ang nakita ko na nag-uusap o nagkasama. Martin, tapos na. At nakita mo na kami. Pero wala naman akong makitang masama. Kung ganun, kayo ang nakita ko. Nasurpresa ako. Pero masaya ako. Maliligo muna ako. Um, Saka na natin ituloy ang mag-usap. Sige. Ito na ang araw natin. Ang araw na di dapat Hindi na makaiwas sa akin si Daddy. Hindi pa pala siya nagbago. Nasaktan ako. Mabait si Tita Jennifer, pero pagtataksilan pa niya. Ayan sila. Salupungin ko na. Fiona? Daddy, hindi pa pala kayo nagbago. Bakit? Hindi pa ba kayo kontento? Realin mo na ka na. Kausapin ko lang ang anak ko. Pasensya na po kayo. Istorbo ako sa inyo, Daddy. Sige, tuloy nyo na. Kung saan kayo pupunta. Ako ang nasasaktan sa ginagawa ninyo. Babae ako na anak nyo. Bakit hindi pa kayo nagsawa ang daming-daming babae sa buhay nyo? Masaya na ako dahil nakilala ko na kayo. Ano ang gusto mong sabihin? Nagsisisi ka na nakilala mo ako? Nakikiusap po ako sa inyo. Sana magbago na kayo. Kung malaman nito ni Mami, baka kung bawalan na akong mamasyal sa inyo. Ano sana ang kinalaman ng ibang babae sa buhay ko? Hindi ko asawa ang mami mo. Walang pakialam sa buhay ko. Kung ganon, ay hindi niyo ako pakikinggan. Tumigil ka na. Huwag niyo akong patigilin. Pinabalaan kita, Fiona. Huwag mong ubusin ang pasensya ko. Sige, saktan niyo lang ako. Kung yan ang gusto ninyo. Huwag mong saktan si Fiona, Martin. Huwag mong pagmalupitan ang sarili mo, anak. Ako na lang ang saktan mo. Paano mo nalaman na nandito kami ni Fiona? Hindi na kailangan na malaman mo pa. Akala ko, kung ako ang huling babae sa buhay mo, Martin. Mamaya na tayo mag-usap, Jennifer. Fiona, ako na lang bahalang makipag-usap sa daddy mo. Sige po, Tita Jennifer. Uwi na ako dun sa bahay. Tawagin ko na lang kayo. Mahal ko kayo. Nakikidalamhati ako sa inyo. Martin, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Huwag kang magalit sa anak mo. Kung ano ang desisyon mo. Pakinggan mo ako.
Kung ano ang gusto ko, yun ang masusunod. Naintindihan mo? Ano? Bakit? Manonood ka lang ba, David? Hindi mo ako sabayan na uminom? Ano po kasi... Pero hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Ang bait mo talaga. Sige, tatawag na lang ako ng kasama kong iinom. Hindi ko kayo pwedeng iwan, sir. Uwi ka na lang. Iwan mo ang kotse. Kung sino kasi ang nagsabi kay Fiona na may ibang babae sa buhay ko. Parang nagkausap sila ni Jennifer. Wala akong magawa, sir. Kundi makinig lang sa inyo. Sige. Iwan mo sa akin ng kotse at bahala na ako sa sarili ko. Sobra akong nasaktan, David. Saan ako nagkulang kay Martin? Ginawa ko ang lahat na makakaya ko para mapaligaya siya. Dahil lang ba sa hindi ko siya mabigyan ng anak? Patawarin sana ninyo ako dahil naglihim ako sa inyo. Naiintindihan kita. Tapat ka kay Martin. Ayaw mong magkasala ka sa kanya. Magpapaliwanag ako. Naawa ako sa'yo. Ako ang unang nakakaalam ang tungkol kay Rialyn. Si Fiona lang ang pinagsabihan ko. David, Sinabi ko kay Fiona na kailangan siya mismo ang magpatunay at makasaksi. Pero alam nyo na pala. narinig ko ang pag-uusap ninyo ni Fiona. Kaya sumunod ako sa inyo. Ano ngayon ang plano mo, Jennifer? Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Huwag mo nang itago ang luha mo, Fiona. Sabi ko na nga ba na may problema ka. Magsisinungaling ka pa ba sa akin? Mami, patawarin niyo sana ako kung hindi ko sinabi agad sa inyo. Hindi ko pa kasi napatunayan noon. At ngayon masyado akong nasaktan. Tungkol sa ano yan? May problema ka ba kay Martin? Kinausap ako noon ni Jennifer. Pero mabuti naman ang pakikipag-usap niya sa akin. Ano po kasi, natatakot ako na sabihin ito sa inyo. Baka bawalan ninyo ako na mamasyal sa kanila, kina Tita Jennifer, pag malaman nyo. Sinaktan ka ba niya, ha? Mami, akala ko kasi nagbago na si Daddy. Naaawa ako kay Tita Jennifer. May ibang babae na naman kasi sa buhay niya. Ang walang niyang lalaking yon. Girl, I need you. I need your love. Ano pa ang mangyayari sa pagkakataon na yon? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Pagkakamali at Pagsisisi. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Isinulat para sa radyo ni Delfin Dumayas at sa direksyon Lubimin Aquino Sr. Production Supervision Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country,
Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo.